Isa lamang akong labandera. Walang natapos na kurso. Maaga ring pumanaw ang aking asawa. Kaya naiwan ako nag-iisa nagtataguyod sa aming anak na si Lalaine. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. Mang Adong, bakit naman po ganun? Amay, ako may-ari ng paupahang ito, Ason. Kaya naman magagawa akong lahat ng gusto ko, di ba? Isa pa dapat naman talaga taon-taon, magtaas ng upa sa bahay dahil, alam mo na, napakamahal na lang mga bilihin ngayon. Kasi alam naman nyo, patay na yung asawa ko. Ako na lang ang kumakayod para mabuhay kami ng anak ko. Mahihirapan ako kung tataasan nyo ng 10% ang upa namin. Sorry. Problema nyo na yun. Huwag mong ipasa sa akin, ha? Alam mo, dapat kasi huwag mo lang pag-aralin yung silarain mo. Total, hindi mo naman ata kaya Mga Adong naman. Ayoko matulad siya sa akin na walang pinag-aralan. Alam mo, papayuhan kita, ha? Bigyan kita ng tip. Pag-asawain mo na lang siya na mayaman para pakinabangan mo, ano? Mga Adong! Basta, sa susunod na buwan, next month, ha? May dagdag ng 10%. Uluwain mo naman ako. Ha? Yung upa nyo, konti lang naman, 10% lang yun, kayang-kaya nyo. Ngayon, kung hindi mo kaya, lumayas na lang kayo rito ba? Maraming kukuha nito. Yung kayang magbayad. Nay, bakit hindi pa po kayo natutulog? Hating gabi na po Maaga pa kayo maglalabada. Sige na, anak. Mauna ka na. Si Mang Adong po bang iniisip ninyo? Yung mga sinabi niya kanina? Alam mo, Narinig ko pong lahat ng sinabi niya sa inyo kanina. Di na nga lang ako nagpakita sa kanya. ano? Ano po kayong umiyak? May naisip na po akong paraan para mabawasan ang problema natin. Ano yun? Nangangailangan po ng tindera sa kantin ng university namin. Papasok po ako doon para yung kikitain ko doon, yun na po ang panggastos ko sa pag-aaral ko. Pero baka mahirapan ka. Baka maapektuhan ang pag-aaral mo. Hindi po, Nay. Kaya ko po. Nasa time management lang po yan. Ang mahalaga, mabawasan man lang kahit paano ang kakapusang nararanasan natin. Kung buhay lang ang tatay mo, may makakatulong ako Pero wala na po si Itay. Kaya tayong dalawa na lang po ang magtutulungan. Jimbo, bakit mo ko dinala dito? Ang tanga mo naman pala, Jessica. Alam nga namang maglalaro lang tayo dito. Maawa ka sa akin. Huwag mong ituloy ang iniisip mo. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong to, Jessica. Na madadala kita dito sa bakating bahay namin. At sa wakas, nangyari din. Palayain mo na ako. Pakiusap. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Ano ko, tanga? Nasa akin ang pagkakataon para maging akin ka. Pakakawalan ko pa ba? Jimbo! Ha? Natural, hindi mo nga. Bitiwan mo ako! Ayoko! Huwag ka nang magpamigil ka. Wala ka naman magagawa eh. Sabi ng bitiwan mo ako! Kinalmot mo ako sa mukha. Ito ba? Walang niya ako. Para mo ng awa. Tanggapin mo nang hindi kita mahal. Walang niya akong babae ka. Sa lahat ng ayaw ko, yung sinasaktan ako ng babae. Ano ko? Isang suntok lang pala sa sikmura ang katapat mo eh. Ngayon, wala ka ng malay. Magagawa ko na ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo. Pagsasawaan kita, Jessica.
Tinawagan ko ng lahat ng mga kaibigan at kaklase ninyo. Pero iisang sinabi nila, hindi nila kasama ang anak ko. Hindi ko rin po siya kasabay na umuwi, Sir Ramon. Pinabalik po kasi ako sa kantin ng university. Nasaan na kaya anak ko? Hindi niya ugaling hindi umuwi ng magdamag sa bahay. Lalo na kung hindi nagpapaalam. Ay, sandali po. Naalala ko, bago po ako umalis, nakita ko lumapit sa kanya si Jimbo at kinausap siya. Si Jimbo? Opo. Maliligaw niya? Opo. Baka itinanay niya si Jessica ko. Hindi naman po niya nobyo si Jimbo. Binasted pa nga niya yun eh. Dahil mayabang. Kung ganun, nasaan na ang anak ko? Nasaan na si Jessica? Ano na nangyari sa kanya? Good morning, Aling Ason. Ay, good morning din, Jimbo. Meron ka bang kailangan? May pinasasabi ba ang papa mo? Wala ho, wala. Gusto ko lang sanang magpalabas sa inyo eh. Umalis na kasi last week yung labandera namin. Ay, oo, sige, sige. Oh, mabuti nga, may dagdag kita ako eh. Salamat ho. Konti lang naman ho ito eh. Ito po sa lalagyan. Ah, sige. Dadaling ko na lamang sa inyo mamaya, ha? Naku, huwag na ho. Mapapagod pa kayo. Ako na lang ang kukuha dito sa inyo. Tsaka, eto nga po pala ang bayad ko. 1,000? Sa inyo na ho lahat yan. Pero sana po, huwag niyo sabihin kay Papa, ha, na nagpalaba ako sa inyo. Ha? Nakapagtataka talaga si Jimbo. Parang bigla siyang bumait kaninang dumating dito. Binigyan pa ako ng malaking bayad sa pinalalaban niya sa akin. At ayaw din niya sabihin ko kay Mang Adong na nagpalabas siya sa akin. Bakit kaya? Tsaka, napansin ko rin, meron siya mga kalmot sa mukha. Bakit ganun? Sinong gumawa nun? Nay, narito na po ako. Narito ako sa kusina, Lalaine. Opo, sorry po, natagalan ako. Maglalaban na po ba kayo? Oh, bakit ka nga pala natagalan? Dumaan po ako kina Jessica eh. Tumawag yung daddy ng best friend ko. Pinapunta po ako sa kanila. Daddy ni Jessica? Opo. O, bakit ka pinupunta ron? Kasi Nay, nawawala po si Jessica. Ano? Ay, ikukwento ko na lang po sa inyo ang lahat habang naglalaba. Nay, tayo na po. O, sige, mabuti pa nga. Basta anak, unahin natin laban itong damit ni Jimbo. Dinala niya kanina rito. O, eto sa lagayan, o. Nagpunta dito si Jimbo? Oo. Nagtataka nga ako eh. Pero parang biglang bumait. Binigyan pa nga ako ng 1,000. Bayad daw dito sa pinalalaban niya. Ay, teka. Kukunin ko na sa plastic tong dinala niya. Ay, Nay, may nahulog sa kinuha niyong labahin, no? Ha? My God! Ang nahulog! Bracelet ni Jessica! Ano? Sigurado ka ba, anak? Opo! Suot niya po ito eh. Nahuli namin siya nakita. Ay, paano napunta yan kay Jimbo? Teka, yung mga damit ni Jimbo. Anak, ang t-shirt, may dugo. Oo nga, Nay! Oh, Diyos ko! Bakit may dugo ang t-shirt ni Jimbo? May kutob po ako, Nay. May kinalaman siya sa pagkawala ng best friend ko. Baka nga, nakita ko, may mga kalmot siya sa mukha. Hindi ako sasama sa Ano inyo! kailangan nyo sa anak ko? Bakit siya inuuli? May reklamo sa inyong anak, mister. Ano? Kaya iniimbitahan namin siya sa presinto. Ano? Nakuha ko sa damit niya ang bracelet ng dalagang nawawala at natagpo ang patay sa bakanting bahay niyo. Ano? Pa, Jimbo? patulungan Totoo ba ito? Tulungan niyo ako pa. Ah. Huwag niyo silang payagang isama ako.
Ayoko makulong! Jimbo, totoo ba ang sinasabi nila? Papa! Sumama ka na lang ng maayos para hindi na tayo magkagulo pa dito. Mamang pulis, Oh. sandali lang. Baka pwede nating pag-usapan ito. Mabait naman itong anak ko eh. Sige, sir. Pero doon tayo mag-uusap sa presinto namin. Napakasakit nitong pagkikita natin, anak. Nakabalik ka nga rito sa bahay natin. Pero patay ka na. Madamon, nakikiramay ho kami. Kayo pala, Ason, Lalay. Nalulungkot to ako sa nangyari sa kaibigan ko. Ang walang yung Jimbo na yon. Siya ang may kasalanan ng lahat. Hindi niya natanggap ang kabiguan niya sa anak ko, kaya niya dinukot, ginahasa at pinatay. Pero, paano po napunta sa bulsa ng pantalon niya ang bracelet na suot ni Jessica? Ayon sa pag-aamin niya sa mga pulis, kinuha niya yun kay Jessica. At hindi niya namalayang nailagay niya sa bulsa niya. Kaya pala. At yung mga kalmot niya, marahil, kalmot yun ni Jessica na manlaban sa kanya. Tama ka, Ason. At nang mapatay niya sa saksak ang aking anak, naisip niyang palaban sa iyo ang damit niya upang maitago sa kanyang mga magulang ang ginawa niyang krimen. Kawawa naman ang kaibigan ko. Alamot na lamang sa Diyos dahil nakita niyo mga katibayan sa krimen na yun. Ang inaalala ko ngayon ay si Mang Adong. Malamang ho, nagalit yun dahil sa pagtestigo namin laban kay Jimbo. Lumayas kayo sa bahay ko! Ngayon din! Hindi ko kailangan ng upa ninyo! Huwag naman ho. Maluwag! Wala ho kaming ibang malilipatan. Kung paalisin niyo agad kami, wala rin ho kaming Wala akong pakialam! Basta nang gusto ko lumayas kayo rito. Ngayon din! Walang utang na loob kayo! Nakatira na nga kayo rito. Ipinahamak niyo pa ang anak ko! Oh. Nay, umalis na lang po tayo dito para wala nang gulo. Galit. Mang Ramon, kayo ho pala. Nalaman ko ang ginawa sa inyo ni Adong. Galit na galit ho siya. Kaya umalis na lang kami. At nakituloy muna po dito sa kapitbahay namin habang wala pa ho kami magagamit para sa bagong malilipatan. Kaya nga gusto ko kayong alukin na sa bahay na tumira. Ho? Sa amin ka na magtatrabaho, Ason. At kami na ng aking asawa ang magpapaaral kay Lalaine. At doon na nga kami tumira sa bahay ni Sir Ramon. Sa kanila na ako nagtrabaho hanggang sa makatapos ng pag-aaral si Lalaine. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Ason, isang dating labandera, at ito ang aking buhay.